love and to be loved. So, regarding sa love and to be loved, yung katulad gapon nangyari sa akin na nawala ako sa sa control na yung timurtang yung automatic agad sa nawala na yung love ko sa kapwa ko. Kumbaga, the demons will attack in my mind. So, na-realize ko talaga din kagabi, na-realize ko na naibalik sa akin yung kung ano yung ko sa tao na nagbitiwan kong salita na sabi ko wala kang isip. Naibalik sa akin kahapon kagabi at sabi ko yung anak ko. Ibig sabihin, hindi talaga maganda na magbitiw tayo ng salita na masakit. Na-realize ko, sabi ko, Lord, patawan. Ganun, nakasakit pag sinabihan ka na wala kang isip. Kumbaga, na-return sa akin. Pinakita ni Lord sa akin yung words na yun na sinabi ko sa nawala na yung love. Love your, love your neighbors as yourself. So, yung nabitiwan ko kahapong salita na na-return sa akin sa anak ko, sa panganay kong anak. Sabi niya, sige ka na lang, dyan simba, hindi ka na naghahanap ng trabaho. Basta kung mag-born again ka, hindi ako mag-born again, sabi niya. Hindi ako lilipat, sabi niya. Kung kailan ka matanda, saka ka pa lumipat ng religion. Sabi ko, nak, di mo naintindihan, nak, maiintindihan mo rin. Sabi ko, hindi yan sa religion na lumipat ako, hindi naintindihan ko kung ano yung nakasulat sa Bible, kung ano yung bisa na babasa ko. Hindi ako nag-change ng dahil sa religion. Kaya doon ko na-realize na, sorry Lord, alam ko nasaktan ko yung tao ko na sinabihan ko na mukmapi. Huwag na ko sa sarili ko, hindi talaga maganda. So kailangan talaga na timurtang yung control sa mind natin, hindi yung bitiw agad. Yun yung about sa love to be loved. Kailangan para tayong pakita pala natin yung face sa kapwa natin, hindi natin kilala. So kailangan natin pala ipakita kung tayo yung modelo pala sa bilang Christian sa mga unbelievers. So hindi ko po alam kung believer siya or what, hindi dapat pala ay i-apply natin sa sarili. So number two, what is the main lesson you've learned from it? Okay, kailangan talaga natin mag-ubi kay God kung ano yung mga utos lang sa Bible, yung sa Ten Commandment. Ten Commandment na mahalin natin yung Panginoon ng buong puso, na buong pag-iisip sa ating puso, pagkaluluwa, sa ating buong lakas. Kasi kung tayo ay nag-ubi ng Panginoon, lahat ng pagsubok na maranasan mo sa good things and bad things, may iutos si Lord sa iyo. Kasi kung mahal natin si Lord, lahat natin tanggapin kung ano yung nangyayari sa buhay mo, katulad yung naranasan ko ngayon sa amin ni Habi. Pero hindi ko sinisisi si Lord dahil alam ko, pagsubok ang lahat na yan. Tinites ako ni God kung hanggang saan yung pananampalataya ko sa Kanya. Pero sabi ko, Lord, kahit anong pagsubok may ibigay sa akin, hindi ako dapat matinag. Dahil ikaw lang po ang sasambahin ko po, wala nang iba. Kung anong pagsubok na maranasan ko, Lord, tatanggapin ko, Lord. Pero siguro, Lord, dahil ako ay makasalanan dati, kaya ko tinanggap ko ang lahat, Lord. Anong sitwasyon, Lord, yung mga punishment sa buhay ko. Lord, sabi ko, Panginoon, salamat naman kahit ako ay makasalanan. Kahit ako ay napalayo sa mga anak ko. So, thankful ako, Lord, na successful life sa aking mga anak na hindi sila nagbarkada. Ano pa rin sila, mga mabait na anak. Ang paniwala ko lang sa iyo, God. Alam ko yung pangako mo, Lord, pag ako ay sumunod sa iyo, huwag na akong mag-alala sa kahit anong bagay. Dahil alam ko yung mga anak ko ay overprotected, Lord. Dahil sa iyo, Lord, sabi mo, huwag ka nang mag-alala sa lahat ng mga bagay. Pinaubaya ka na sa iyo, Panginoon, ang aking mga anak, Lord. At alam ko, Panginoon, may gagamitin ka rin may tao na magdala sa aking mga anak na makilala ka ng mga anak ko.
na yun lang ang pinag-ano ko nga masib, yung mga anak ko makakilala ng Diyos. Wala nang iba, hindi na ako maghangad ng maging mayaman ako, magkaroon ako ng trabaho na sobrang malaki. Ang iniisip ko na lang yung parang pangalaw sa buhay na maidala ko ang mga anak ko, buong angkan ko, at makasibrin ako ng mga kaluluwa kasi alam ko nalulugod ang Panginoon sa mga tao na nag-convince na mga unbelievers. Yun ang sinabi sa Matthew chapter 28 verse 19 na go therefore and make disciple for all the nations and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them what I have commanded you, and behold, whatever I have commanded you, behold, until the end of the age, I am with you always. So yun lang ang paghahawakan ko, yun na kailangan ako mag-evangelize, kasi alam ko nalulugod ang Panginoon sa mga ginagawa natin na maghakayat tayo ng mga kaluluwa, especially sa mga unbelievers. Ako ay nalulungkot na nire-reject nila ang Lord once na sisiran mo. Lagi sabi, busy ako, may trabaho ako. Yung nalulungkot ka kasi hindi man lang pinahalagahan yung buhay mong araw-araw. Yung pagbangon mo pa sa umaga ay good health ka, buhay ka pa, nagising ka pa. Yung kalakasan mo, trabaho mo, dapat magbigay man lang ng ano sa Panginoon ba, yung priorities. So sa number 3, about sa yung sa number 3, yun nga, yung kailangan natin isa sa buhay, yung bilang Christian, sikapin natin tayo yung good model about sa love. Yung love na hindi lang sa salita, kundi yung nakikita sa magawa, about sa mga ginagawa, sa mga concern, especially sa mga pastor, mga bishop, sa mga members sa church. Hindi lang yung nag-ano tayo para sa sarili natin. Kumbaga, galing sa puso natin yung mga ginagawa natin, inisipin natin, ginagawa natin para sa Lord, hindi para sa tao. Kasi doon na lang tayo sa God hindi tayo magtulong ng dahil na may kapalit. Kumbaga, ginagawa natin, do it the glory of God. Para sa natin, yung sa part sa buhay natin, para din sa kaligtasan. So sa number 4 about sa how will you apply anything you have learned from the Bible study. So ito nga, yung i-apply lahat, yung about sa love, yung sa kung paano ka nag-obey sa Panginoon, yun, yung paano mo kung pwede lang isakripisyo mo ang sarili mo, katulad sa akin ngayon, hindi na ako naghangad, sabi ko, Lord, ikaw na po bahala, Lord, ma-sustain ko lang yung ko, God, yung pangangailangan ko sa namin. Hindi na ako naghangad na maging mayaman. Iniisip ko na lang na matapos ko ang birya ko, Lord. Kung kalooban mo na dito para ako, Lord. Kung kalooban mo magkaroon akong trabaho, Lord. Yung kalooban mo ang masunod, Lord. Hindi ang kalooban ko, Lord, para sa akin, Lord. Okay lang din kung hindi ako makahanap trabaho, Lord. Uwi na lang ako sa Pilipinas kasi i-spend ko na lang din sa mga anak ko ang time ko para madala ko sila sa Panginoon, sa church, maipangaral ko sa kanila. At marami akong kailangan sa buong pamilya ko, sa kapwa ko. Yun lang ang hinahawakan ko kay Lord. Kung ako deserve akong makapagtapos sa birya, Lord, sikapin ko talaga, Lord, na mag-serve sa iyo, Lord, as a servant, Panginoon, na maging truly ako sa iyo, O God, kahit anong subok, kung anong pinagdaanan, Father God, sa mga good things and bad things, O God, ay kailangan ko, Lord, i-accept dahil alam ko, Lord, you will never leave me and you never forsake me, O God. Because sabi mo, O God, lahat ay wag na akong maabala kahit anong klaseng bagay sa mundong ito, O God. Kasi we are only temporary here. We are only visiting here. Our life is only lang tayo dito parang temporary. Pag namatay tayo, kaya gagawa na lang tayo ng kabutihan, kung ano yung commandment ng Lord, kailangan natin sundin. Kasi yun ang key sa kaligtasan natin, yung mag-ubi tayo sa utos ng Lord, kung ano yung nakasulat sa Bible. So kailangan talaga natin ipangaral at magbasa ng salita ng Lord. Kasi kung hindi pala tayo magbasa,
ng Bible study, hindi natin alam kung ano yung mga hiding na salvation, na mga sikreto ni God na key sa ating kaligtasan. So kailangan katulad ngayon sa napag-usapan ngayon tungkol sa mga apostol, sa mga John, sa mga ano din, sa mga Acts, doon ko na realize na lahat pala ng mga apostol ay kanya-kanyang binigay ng Lord yung binigay ni Lord sa atin ng tawag doon kasi yung kakayahan natin na Anointing. Wisdom. anointing. Oo. Anointing. Oo. So hindi pala tayo mag-base sa mga apostol kundi ang maano ko lang na base tayo sa Bible talaga, yung full of gospel. Dito lang talaga natin i-share ang lahat ng kung anong nakasulat sa Bible, lahat full of gospel. No anyone, no other one, only itataas lang natin kung ano yung words of God nga na nakasulat dito. Walang apostol, walang ano dyan, kundi fully lang talaga, full gospel, the Bible. So only we can share. We cannot add and deduct the words of God because the Bible is holy. The Bible is holy. It is a word. It is a word of God. It is a revelation from the God. So to God be all the glory. In Jesus' name, amen.